Tinatanong ko ang Panginoon na tatawid tayo mula sa 2020 at saka sa next year, 2021. Kung ang taong ito ay mas maraming hamon sa atin, mga pagsubok na dumating sa atin, hindi natin alam ang kasiguruhan sa isang taon. Kaya kinakailangan laging handa ang ating mga pamumuhay, lalo na espiritual. At kailangan po nating maunawaan. Kaya nga ang lagi kong prayers at sa pag-aayuno, Lord, maunawaan, makuha ang pinapag-aralan para magkaroon ng magbabago sa ating buhay. Isulat niyo po ito. Isulat niyo po. Mag-take note po kayo. Lalo na po sabi sa akin ng Panginoon, turuan mo sila na mag-take note, mag-aral ng salita ng Panginoon. At parang ganito po kasi yan, malalaman mo kapag ang isang puno ay mabunga, lumalago kapag siya ay mabunga. Okay? Automatic lalabas ang kanyang mga bunga kasi lumalago siya. Ganun din sa ating pamumuhay. Lalabas yung mga bunga natin sa spiritual, sa finances, sa paglakad natin sa Panginoon, kapag tayo ay lumalago. Ngayon, kinakailangan tayong lalago una. Kaya nga, sa isang puno, ang pinatitibay, yung ugat, hindi siya nakikita. Yung ugat ang pinakamahalaga sa isang puno. Yun yung foundation. Kapag ang ugat niya ay malalim, tumitibay siya, lumalawak siya, lumalago siya. At kapag lumalago siya, dun lalabas ang bunga. Di ba, yun po ang gusto natin na maging mabunga? Amen po ba? Gusto natin maging mabunga. At sinabi ko rin po sa inyo na mas marami po ang matatalino kaysa sa akin. Mas matatalino kayo at mas marunong kayo sa akin. Aminado ako ron. Pero binigyan nga ako ng Panginoon ng karanasan ng mga pagsubok, ng training, na hindi papayag ang Panginoon na ilalagay ako sa harapan, sa unahan, nang hindi muna ako dumaan sa mga ganung proseso. Kumbaga sa pagmamaneho, kailangan makapasa ka sa driving lesson para mabigyan ka ng lisensya. Okay? Kaya ito nga tinatawag na, kung sa driving lesson ay license to drive. Dito naman, binibigyan muna ng Panginoon ng training, ng pagsubok. Ang isang pastor ang magagawa na nilagay niya sa harapan, license to preach. Na kinakailangan ay binibigyan ng palatandaan na ang Diyos ay sumasa kanya para siya ay magiging kapanipaniwala. Okay. Gusto po ba natin sa isang taon ay tatawid po tayo na ang buhay po natin sa isang taon ay pasagana ng pasagana, paganda ng paganda, paunlad ng paunlad, breakthrough tayo ng breakthrough? Amen! Amen. Kasi yan po ang ginawa ko ngayong taon, hindi po ako nagpatinag. Lalo tayong nagpursigi. Kung may grabe po ang atake sa atin, mas dinagdagan ko po ang prayer life. Yung pag-aayuno. Kasi hindi po kaya na malakas ang atake sa atin, corporately, sa church, sa pamilya natin, na wala tayong ginagawa. Kaya ito po ang isulat ninyo. Walang kapangyarihan sa akin ang isang bagay kapag hindi ko ito nauunawaan. Wala siyang magiging kapangyarihan sa iyo. Ibig sabihin, kapag hindi mo siya maunawaan, wala siyang power sa'yo, hindi mababago ang buhay mo, hindi mababago ang sitwasyon mo. Uulitin ko po, dadahan-dahanin ko. Anumang bagay na hindi ko nauunawaan ng lubusan, ay wala itong kapangyarihan para mabago ang aking sitwasyon, ang aking kalagayan, maaring sa finances, sa breakthrough, sa paglago, mga problema, mga trials, wala siyang kapangyarihan to transform you. Kasi hindi natin nauunawaan. Kaya, ang trabaho ng isang pastor ay ipaunawa. At kapag naunawaan, ikakapamuhay. Okay, halimbawa, pag hindi po natin naunawaan yung kahalagahan
praise and worship dito, ititik lang natin ito na magaan. Hindi natin siya mapapahalagahan. May 3 po kasing stage kapag nandito tayo sa church. Pag nagpe-praise and worship tayo, tayo ay nagmi-minister sa Diyos. Katulad ng ginagawa ng anghel, umaawit, sumasamba sa Diyos at gabi-gabi. Araw-araw, mayat-maya. Pag nagmiminsahe na ang pastor, ang Diyos na ang magmi-minister sa atin. Siya na yung mangungusap sa atin, magtuturo sa atin. Kapag nagtatais na tayo, nag-ooperate, ito ay minister natin sa bawat isa para matugunan ang pangangailangan ng church. Kaya, tapos may announcement. Okay? Kaya, dapat lahat ng ginagawa natin dito sa church ay maunawaan natin at mapahalagahan natin. Idagdag pa natin, ang praise and worship kasi, ang magbubukas sa'yo sa langit, sa pintuan. Sabi sa Psalms 100, verse 3, enter with court with thanksgiving. Pagpasok mo sa pintuan ng langit, nang may pasasalamat, nagpupuri ka, yan ang magbubukas ng pintuan para bumaba ang mga pagpapala. Ang kalakasan ng Diyos, ang kagalakan niya. Ito namang tinuturo sa atin na pagbabasa ng Bible, gabi-gabi, pananalangin at pagsamba, ito naman ang magbubukas ng mga bintana sa langit na tayo ay makapamuhay ng bukas na langit o open heaven. Kaya kailangan maunawaan po natin ang lahat ng yan at mai-apply natin at maipamuhay natin. Doon po siya magkakaroon ng kapangyarihan, the power, na mabago ang anumang sitwasyon natin, gaano man ka-imposible, gaano man siya kahirap. Kaya kinakailangan natin maunawaan. Naunawaan po ba natin? Mapapansin niyo po katulad ng mga tinuruan ko dun sa Pangasinan de Mesiha. Lagi kong sinasabi sa kanila, pare-parehas naman tayo may Bible. Pare-parehas naman tayo 24 hours. Pero bakit nagkakaiba ng resulta? Pare-parehas naman. Nauna po ba natin? Kaya, doon po yun sa pag-unawa, pakikinig, pag-aaral, at ikakapamuhay. Naunawa po ba natin? Amen. At yung pag-aaralan po natin, pag binaon po natin ng malalim ito sa ating kaluluwa, sa ating puso, wala pong dahilan para hindi po tayo mabuhay sa bukas na langit. Walang dahilan para hindi tayo sumagana ng sumagana. Walang dahilan para tayo ay umabante ng umabante. Walang dahilan para hindi natin maparangalan ang Panginoon sa lahat ng ginagawa natin. Bago may gagawin ang Diyos sa isang bayan, sa isang pamilya, o sa isang tao, sisimulan niya muna sa pag-anoint. Kaya ang pag-aaralan po natin ngayon ay the anointing. Sabihin po natin, the anointing. Uulitin ko po bago simulan ng Diyos ang kanyang plano sa isang bansa, sa isang pamilya, sa isang tao, ay sisimulan niya muna sa anointing o pagpapahid. Yan po yung kailangan nating maunawaan sa umagang ito. Next. Okay. Exodus chapter 30, verse 25 to 31. And you shall make of this sacred anointing oil, blended as by the perfumer, it shall be a holy anointing oil. Ito kasing si Aaron, si Moises, ay tinawag ng Diyos para i-consecrate upang italaga na sila ang mangangalaga sa templo. Sila yung mga saserdote na nagbabagay sa templo, yung nag-aano ng incense, naglilinis. Ngayon, bago sila italaga doon ng Diyos,
anointing. Ng oil. Kaya mamaya po, tulungan niyo po ako kung paano gagawin ito. Ia-anoint ko po kayo sa noo. Maaring kayo na lang ang mag-a-anoint sa sarili niyo for the sake of social distancing at bibigyan po nasa rin mga buti natin. Akin na. Mamaya po, bibigyan po namin kayo ng bawat pamilya na ipag-pray natin ito lahat mamaya at ia-anoint nyo ang pintuan ninyo, ang bahay ninyo, ang sasakyan ninyo. Ganun siya kahalaga. Wala po tayong mababasa sa Bible na ano ba yung ginagawa? Uling ba? yung ganun yung pinapahid na, ano ba yun? Uling ba yan? O ano? Ayun, yung may pinapahid. Wala. Sinaliksi ko po ang Bible. Wala pong pagtuturo sa Bible kahit isa na maglagay ka ng uling dito o itim o abo kung ano man yan sa noo. Wala pong ganyan. Ang meron po yung anointing of oil. Naunawa po ba natin kaya mahalaga yung nag-aaral ng salita ng Panginoon? Kaya, kailangan natin ng anointing, katulad po sa Israel, very humid po kasi ron, yung mainit, maalinsangan. Kaya, ang ginagawa ng mga tagapag-alaga, mga hayop nila, pinapahira ng langis. Tinatyaga ang bawat isa, lalo na yung mga tupa. Okay? May tatlo pong gagawin ang Diyos sa anointing na gagawin po natin. Para sa susunod na taon, kung mas mabigat man yung pagsubok o pag-atake ng kaaway, tayo ay anointed. Meron tayong bakod o tanggulan o may protection tayo na ibibigay sa atin ng Panginoon kasi yun ang inuutos niya. Okay? Katulad kay Aaron at kala Moises. Ito ay pagtatalaga o consecration. Very sacred. You anoint them with the holy oil anointing. Sige po, simulan po natin yung unang. Next. Ito po. Exodus chapter 30, verse 25 to 31. You shall anoint Aaron and his sons and consecrate them, that they may serve me as a priest. Yun ang ibig sabihin na italaga mo siya, bago mo siya italaga, pahiran sila ng langis bilang consecrated. Bilang pagtatalaga, bilang separated from the world, talagang nakatalaga lang sa paglilingkod sa templo as a priest. Kaya nga po sabi ko kanina, bago may sisimulan ang Diyos na pagbabago, sinisimulan niya sa pagpapahid ng langis. Bilang consecration. Diyan niya sinisimulan. Kaya ito ay hindi pa natin na nagagawa at ngayon ko rin lang po natuklasan dahil sa aking masugid na pagsasaliksik yung kahalagahan nito. At naunawaan ko siya. Sabi ko nga sa inyo kapag ito hindi ko naunawaan, walang kapangyarihan ito para mabago ang ating buhay, ang ating sitwasyon. Kaya, kung meron po tayong puso talaga na maglilingkod sa Panginoon, kailangan tayo maitalaga, ma-consecrate, at kasunod noon, mapahira ng langis, ma-anoint. Naunawa po natin. Next. Ang ibig sabihin ng anointing sa Hebrew ay masyak. Ibig sabihin nito ay Messiah. Sa Greek naman ay Kryo. Okay, mahalaga po yan. Dito kinuha yung Kristo sa salitang Kryo. Naunawaan na po natin. Yung Messiah, dyan sa English, tinawag yan bilang Messiah. Yung Greek naman ay
ay Krio, diyan kinuha yung salitang Kristo. Na ang ibig sabihin ng anointing is to mud and rub a liquid. Ibig sabihin, lagyan ng tanda, ng tatak, o kaya ay pahiran. Ipahid. Kaya yung gagawin natin mamaya, magkakaroon tayo ng pagpapahid bilang consecrated. Pagtatalaga. At meron po itong significance na 3 bagay. Tignan pa natin. Katulad po ng Jesus Christ, nung panahon ng Israel, maraming Jesus. Kahit sa panahon natin, may kilala po ba kayo? Ang pangalan ngayon ay Jesus. Ang tiyuhin ko, pangalan Jesus. Patay na siya. Okay. Nung panahon ng Panginoong Jesus, marami rin Jesus. Yung Christ po, hindi niya po apelyido yan. Ang ibig sabihin po niyan, yun nga, yung the anointed one. Siya lang ang binigyan ng Diyos ng pangalan na Jesus Christ. Yung iba, Jesus lang. Walang Christ, hindi sila tagapagligtas, hindi sila Kristo, hindi sila Messiah. Kaya kailangan maunawaan po natin ito. Nakukuha na po natin na si Jesus, siya lang yung may pangalan na may Christ. Yung iba, Jesus lang. Kasi hindi sila Messiah, hindi sila tagapagligtas, hindi sila yung tunay na Kristo. Si Jesus Christ, the only one na binigyan ng Jesus Christ, name above all names, na lahat ng labi ay magsasabi na siya ay Kristo at lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabing siya ay Diyos. Okay, naunawaan na po natin ang ibig sabihin ng Jesus Christ. Next. Okay, yun po yung ibig sabihin niyan. Yung Christ means Mashiach or Krio. Dinadahan-dahan ko po para gusto ko po kasi talaga maunawaan natin. Para pag may nagtanong po sa atin, maipapaliwanag natin ng maigi. Next. Unang ibibigay, kapag tayo po ay napahiran ng langis, ay protection. Sabihin po natin, protection. Ibig sabihin niyan, kung ano man yung mapahira natin, tayo ay magkaroon ng protection. Yung sasakyan natin, yung bahay natin, na sa susunod na taon ay hindi tayo kakapitan ng anumang sakit. O kung may sakit man tayo, gagaling po tayo. Protection yan. Katulad nga ng mga hayop sa Israel, kaya sila pinapahiran ng pasto, lalo na yung tupa, kasi maraming insekto. Maraming gumagapang. Maraming kumakagat. Kaya pinapahiran yan. Buong katawan. Para hindi tablan o kaya dumulas, hindi kumapit, hindi tumalam. Kasi yan ang utos ng Diyos na i-anoint mo sila for their protection. Kaya mali yung paniniwala na yung abo-abo tsaka yung uling-uling dito. Wala pong protection yun. Kasi nga, kapag mali ang katuruan na natatanggap mo, mali ang gagawin mo. Halimbawa, ngayon mag-uuso, bilog-bilog. Kailangan natin bilog-bilog. Mga 12 bilog-bilog, mga prutas, mga kung ano. Di ba? Tapos yung mga pengsoy, at saka yung meron pa yung kapag humangin, yung kakalemba. Sa bahay nga namin doon, ba't may nadagnan akong ganun eh. Sabi ko, nakakatulong naman to para pag may pumasok, alam ko may dumaan, may pumasok. Oh, di ba? Tapos may katuruan pa ngayon na nagpapaputok daw para matanggal yung mga masasamang espiritu. Eh bakit ka sa kalsada magpapaputok? Eh yung masasamang espiritu nandito sa loob ng bahay. Di ba? Oh, di ba? Mga ganun
kayo ng uling sa noo. E di sinabi na, maganda naman yan, magsuot kayo ng bilog-bilog o bilog-bilog. Kahit lahat ka, bilog-bilog, kung tamad ka naman magtrabaho, di ba mabago ang buhay mo? Hindi makukuha sa bilog-bilog yan. No, sorry Parang sabi ng nanay ko, lilipat kami rito sa Cavite, hintayin natin bumilog ang buwan. Bago tayo lilipat, pampaswerte. Sabi ko, Nay, squatter na tayo dito, tsaka tignan nyo, ano kinalaman ng buwan? Ang layo-layo natin sa buwan. Kung ihintahin ko pa bumilog yan, ngayong kalahati pa lang Hindi pampaswerte no Kanino nalaman yun? Sino ang nagturo nun? Narinig lang. Pag narinig lang, chismis lang yun. Sabi mo sa katabi mo, chismis lang yun. Nakukuha mo ba natin? Tapos pag tinanong, kanina nyo nalaman? May nagsabi sa akin din Yun ang tinuturo sa amin Nakukuha mo ba natin? Wala siyang batayan. Kaya nga sabi ng Panginoon, Hosea chapter 4 verse 6, my people perish because of lack of knowledge. Kasi walang alam, hindi nila naunawaan. Now, hindi naman ibig sabihin na kapag pinahiram tayo ng langis, hindi na tayo mag-iingat. Yun lang ang pinag-uutos sa atin ng Diyos para italaga tayo, para tayo magproteksyonan. Nakukuha po natin. Next. Sabi sa Psalms chapter 23, verse 1, the Lord is my shepherd. Ito po sabi. Verse 5, you anoint my head. Di ba sa ulo sabi, you anoint. Inanoint. Yung oil, mamaya kasi bakit sabihin niya, Pastor, bakit nagpapa-anointing ka ng oil dito? Ano ba yan? Ano ba kami? Piprito ba kami para may mantika sa ulo namin? Hindi, si Jesus ang nagsabi niya. Si David ang nagsabi. Ano sabi niya? You anoint my head with oil and cups overflows. Yan yung nasa Bible. Yan yung tinuturo ng Biblia. Hindi uling. Diba? Naunawa natin, kaya kita mo kahit matatalinong tao, kahit nakapag-aral, bakit may uling ka sa ulo? Nagaba ako, nakiskis ako dyan diba? Nakukuha mo ba natin? Kaya nga mahirap yung tanggap ka lang ng tanggap ng nagtuturo sa'yo. Sabi nga, kapag bulag ang nagtuturo at bulag ang inaakay, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Kaya dapat tayo maging katulad ng taga-Berea. Yung mga taga-Berea, sabi sa Aklat ng Gawa, kahit na nagturo si Pablo, sila mismo nagbabasa, nag-aaral, nagsasaliksik kung yung tinuturo ba ni Pablo ay nasa Bible. Diba? Kasi mahirap lang yung tanggap tayo ng tanggap, amen tayo ng amen, hindi na unawaan. Settle na po tayo dyan. Si David mismo ang nagsabi na kapag biruin mo, sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Si Jesus ang dakila kong pastol, hindi ako magkukulang. Purihin ang Panginoon. Pero mo kapag si Kristo ang ginawa mong pastol, hindi ka magkukulang. Ang buhay mo, pasagana ng pasagana. Totoo, si David may maraming pinagdaanan. Si Goliath, yung biyanan niyang si Haring Saul, tinutugi siya, nagtatago siya sa kuweba. Kailangan niyang magmistulang baliw kasi nung nagtago siya, pupunta siya sa teritoryo ni Goliath at nakilala siya ng hari. Sabi, yan yung pumatay kay Goliath Tapos nung papatayin siya para mailigtas niya ang kanyang buhay, nagbaliw-baliwan siya. Nagtatatalo siya niya, nagkakamot, nagsasasayaw, kumakain, gumugulong-gulong para mailigtas niya. Maraming pinagdaanan si David. Kaya tayo po, hindi ibig sabihin pinangakuan na tayo ng Diyos. Wala na tayong pagsubok, wala tayong pagdaraanan.
proseso. Ang daming pagsubok. Sinasabi ko nga po sa inyo, bago ako inilagay ng Panginoon sa harapan ninyo, yung testing, yung trial na yan, sa 7 taon na wala akong natatanggap sa church, yung mga kasama ko bumalik na sa trabaho, na-discourage na. Sobrang training po yan. Sobrang pagsubok po yan. Na naglalakad kami si Pilapil. Babalik kami, hindi namin alam kung walang pamasahe. Kung may masasakyan kami. Hindi ibig sabihin po na wala na tayong pagsubok, wala na tayong problema. Bahagi po yan, may mga testing. At yung po minsan ang hindi nauunawaan ng mga Kristiyano, na kapag dumaan sa pagsubok, bumibigay, bumibitiw, nagbaback up. Kaya hindi nakakapasa. Kailangan maipasa po natin yan. Kailangan lumayo tayo sa pagkakilala sa Panginoon. Kasi siya na nga ako sabi niya, si Jesus ang aking dakilang pastol. Hindi ako magkukulang. Di ba iningatan ng Panginoon si David? Binigyan siya ng proteksyon. Di ba hindi namatay si David? Kasi in-anoint siya eh. Sabi niyo, you anoint my head. Talagang binuo sa kanya ni Propeta Samuel. Hanggang damit. Tapos, my cup overflows. Ano pa sabi ni David dyan kung itutuloy nyo? You prepare the table before me in the presence of my enemies. Sa harapan ng aking mga kaaway, may inihanda kang blessing. May inihanda kang pagpapala. Inilatag mo sa harapan ng kaaway. Kaya sa atin, kahit marami pong atake sa atin, ako nga po this week, ang daming atake sa akin eh. Pero pinanindigan ko ang salita ng Panginoon. Grabe po yung ungol ko, yung iyak ko sa Panginoon. Kaya tayo po kapag tayo nakakaranas po ng atake, dahil ang kalaban natin ay hindi tao. We are not wrestle against flesh and blood. Hindi pwedeng wala tayong gagawin. Mas laliban natin yung panalangin, yung pag-aayuno. Nakikipagdagba tayo sa masasamang espiritu. At ang sabi ng Panginoon, yung mga nawawala sa iyo, kinukuha sa iyo, ibabalik ko siya. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Surely goodness and mercy shall follow all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forevermore. Yun ang sabi ni David. Nasabi niya yan kasi siya rin ay isang pastol. Kaya ganyan kahalaga yung pag-anoint. Yung pagpapahid. Kaya ito po, kapag binigyan po namin kayo nito, doon sa family altar nyo, pagtapos kayo mag-worship, talagang i-consecrate ninyo yung pintuan, kung may sasakyan man, yung mga anak ninyo. Di ba sila, Moises, bago lumayas dun sa palayain ni Pero, in the book of Exodus, ano sabi ng Diyos? Pumatay ka ng isang tupa na walang sakit, walang bahid, mataba, magandang klase, yung dugo ipahid mo sa hamba ng pintuan at saka sa ulunan. Para pagdating ng anghel ng kamatayan, ang mapupuksa yung kaaway, mga anak ng mga Egyptian, kayo maliligtas. Kaya, protection yan. Para tayo, hindi tayo kapitan ng COVID. Kasi sa totoo lang, mas mabisa ito kaysa sinasabi ng Panginoon na tama yan yung mga patient, yung mga face mask. Pero mas naniniwala ako rito. Mas matibay pa nga yan kaysa sa bakuna kung mag-ini-invento eh. Sila nag-i-invento pa lang, ang Diyos may solusyon na. Kaya we declare, walang COVID, walang sakit, nadadapo sa akin because I'm anointed by God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil na sinasamahan ng ating nasimulan. Hallelujah! Naunawaan po ba natin? Protection mo yan. Walang COVID na nalapit sa akin. Hindi ko tinatanggap yan. Etong taon, walang pagkalugi. Walang pagkalugi sa amin. I
i-declare. Kasi tayo, madalas tayong tumitingin sa sitwasyon, sa nakikita natin, sa naririnig. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, walk by faith and not by sight. Halimbawa, kung puro COVID ang nababalitaan natin, kulang tayo sa tamang impormasyon o paano natin siya lalabanan, siyempre yung takot, sasakmalin tayo. Kailangan nakakarinig tayo ng mga positive, mga solusyon sa problema, at dati hindi natin kinukuha yan. Mas paniniwalaan ko yan kasi si David, ang daming digma ang pinaglabanan. Pero matagumpay siya. Kasi nung in-announce siya ni Samuel, sinunod nila yung utos ng Diyos, ang kamay ng Diyos ang pumuproteksyon kay David. Yan po ang mas mabisa. The anointing. Amen? Nakukuha po ba natin? You anoint my head with oil, my cups overflow. Next. Nasabi ko na yan, lagpasan natin. Sige pa. Ikalawa, kapag pinahiran tayo ng langis, it means power. Sa lumang tipan kasi, ito ay symbolism ng Holy Spirit, yung anointing with oil. Magkakaroon tayo ng, sabihin natin, power! Power! Parang wala po kayong power. Lakasan natin, sabihin natin, power! Power! Okay. Tingnan natin. Nung si David po ay inanoint ni Samuel, tingnan niyo po alam na natin po ito, si David pinili, tinawag yung mga kapatid niya, si David wala sa bahay ni Jesse, sinentabi siya, initsapere siya, sabi ni Samuel ng propeta, hindi mo matutuloy yung pagbubuhos natin ng langis, yung consecration, yung pag-anoint. Biliin niyo po uulitin ko ulit. Bago may sisimulan ang Diyos na pagbabago sa isang bansa, sa isang pamilya, sinisimulan niya sa anointing. Sa pagpapahid ng langis. Gustong baguhin ng Diyos yung pamumuno ng leadership. Kay Haring Saul, pinili niya sa David. Paano niya sinimulan? Pagbubuhos ng langis. Para mabago yung bansa, mabago yung mismo si David. Tingnan niyo po And from that day, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Grabe po itong gagawin natin ngayon. Mula daw nung araw na binuhusang pinahiran ng langis si Jesse, ni Propeta Samuel si David. And from that day, the Spirit of the Lord, yung Espiritu raw ng Diyos, came powerfully, napakalakas. Pagkatapos naman si David doon, hindi naman kagad siya kinirunahan ng corona, hindi naman siya kagad nasa palasyo. Si David bumalik sa pastulan niya. Hindi naman siya kasi naging hari. Hindi pa nga lang kumbinsin na si David talaga ay magiging hari. Kaya nga nung dumalaw si David sa labanan doon kay Goliath, sabi niya, ano ginagawa mo rito? Di ba ang dami mong trabaho doon? Hindi pa siya nare-recognize na siya yung susunod na hari. Hindi pa kasi nila nauunawaan. Pero tignan niyo po kung gaano ka-powerful yung Espiritu ng Diyos. Next slide. Tignan niyo po, si David tumapang. Lahat ng tao, hinahamon ang mga Israelita for 40 days and 40 nights. Ang sabi niya, sige, mano-mano na lang. Kung sino ang makakapatay sa akin, talo na kami. Gabi-gabi yun, araw-araw, sa loob ng 40 days and 40 nights, lahat ng Israelita, takot sila. Parang sa panahon natin ngayon, umiihip yung espiritu ng takot. Lahat puro takot. Okay lang yung natatakot ka, pero gumagalaw ka. Hindi yung natatakot ka, wala ka nang ginagawa. Lahat takot. Sino lang ang matapang? Yung bata na na-anoint. Hallelujah. Yung bata lang na na-anoint ang napakatapang. Because yung Espiritu ng Diyos sumakan na, napakabakapangyarihan, very powerful. Ramdam ni David yun.
ipagtanggol ang karangalan ng Diyos. Kasi sa panahon po natin ngayon, kailangan rin po tayong maging matapang. Kasi kung ako puro na lang ako naduduwag, natatakot, anong mangyayari? Kailangan din po tayo maging magpakatabang. Kasi ang demonyo nanininda. Yan ang sandata niya, yung takot, pag-aalala, pagdududa, pag-discourage, mga sinisindak tayo ng kaaway. Eh paano kung hindi natin alam yung labanan? Kaya nga dinadala natin sa pananalangin at pag-aayuno. Para mabago ang sitwasyon. Kasi yun ang utos ni Jesus eh. Hindi niya mapapalaya siya sa ganyan lang. Kailangan niya ng pananalangin at pag-aayuno. Yung mga gulayat, yung mga pangangailangan natin, babayaran, kung titignan lang natin yan, para mga Israelita, pinapanood ng si Gulayat, naghihintay na may mabago ang pangyayari, lahat sila takot na takot, wala silang ginagawa. Sino lang yung may malakas na lumabang kay Gulayat? Yung na-anoint. Kasi nung na-anoint si David, tatakyan o marka na walang makakagalaw sa iyo, David, hanggang hindi natutupad ang mga pangarap at mga pangako ko sa iyo, na hanggang hindi ka nakakarating sa palasyo, ang protection ko ay nasa iyo. Amen! Amen! Nakukuha po ba natin? Kaya kapag inanoint po kayo, makakaramdam po kayo ng power. Sabihin po natin, power! Power. Nakukuha po ba natin? Kaya ganyan kahalaga yung anointing. Eh, na sinabi ng Panginoon eh. Amen? Nakukuha po ba natin? Kaya, iaanin po kayo mamaya, pag na-anoint po kayo, may mga sitwasyon kasi nilalagay tayo ng Panginoon at pati ang kaaway, tinatakot tayo. Kailangan tayong magpakatatag, magpakatapang. Kung nanay ka o tatay ka, kailangan mong magpakatatag at magpakatapang kasi may maraming umaasa sa iyo. Hindi pwede tayo palaging naduduwag. Kaya nga ang sabi ng Diyos kay Joshua eh, 3 beses, paulit-ulit, 4 na beses, sabi sa book of Joshua, magpakalakas ka at magpakatatag ka, be strong in the Lord. Kahit pinangako ko na yung promise land ay ibibigay ko sa inyo, maraming gulaya dyan, maraming higante dyan. Kahit na sumasahiw ako, pero sabi niya, ang admonition niya kay Joshua, magpakatabang ka at magpakatatag. Hindi basta-basta ang digmaan mo, magpakatabang ka at magpakatatag. Magpakatabang ka at magpakatatag. Kasi kung puro katakot, wala kang lupang pangako na makukubkub. Ganyan din po sa buhay natin. Kung puro tayo puno ng takot, paano natin ma-achieve ang pangarap natin? Diba? Kaya nga nung taon na ito, itrinay ko ang Panginoon eh. Nung panahon ng krisis, doon ko nilangkayan ang offering ko at pagbibigay ko sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Pag hindi na ako palakpakan, ito sa Panginoon. Ito po ang natutunan ko. Pag sinunod po natin ang Panginoon, hindi mo siya ma-outgive. Hindi mo siya ma-outgive. Pag nagbigay ka sa Panginoon, hindi ang Diyos katulad ng tao. Kasi naranasan ko na yan eh. Ilang beses paulit-ulit. Nung sinasabi ko po sa inyo na nung sinuko ko yung 60,000 binigay ko sa gawain, hindi ko alam. Ang daming binalik ng Panginoon. Nung kinasal kami nila, wala akong gastos, wala nga akong pera nun eh. Oh, may sumagot. Yung sasakyan, yung cake, yung hotel. Nung binigay ko yung luma kong sasakyan, ang pinalit ng Panginoon, bago. Oh, nakukuha mo ba natin? Nakukuha mo ba natin?
Nung ginagamit namin yung mas maliit na simbahan, mas malaki binigay ng Panginoon. Hindi po natin ma-outgive ang Panginoon. Kaya nga po sinasabi ko po sa inyo, sa kapatid kong si Rowena, mas matalino sa akin yan, mas matataas ang grade niyan. Ako po, 75 lang o 79. Nung pumasa pa ako sa swimming, binayaran, yung gabiyahin ito binayaran ko lang yung instructor, pero hanggang ngayon, hindi pa ako talaga marunong lumangoy. Hello? Kasi yung mga tinuturuan namin ng mga engineer doon, sabi, kung may problema kayo, magkita tayo sa basement. Wala na kayong problema. Pag-usap na lang tayo. Huwag niyong gagayahin yan. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo siyang gagayahin. Nakukuha po ba natin? Kaya ang Bible, kung matalino ka, lalo kang tatalino. At kahit mababa lang ang aral mo, pag naunawaan mo siya, kinapabuhay siya, mababago ang buhay mo. Nakukuha po ba natin? Kaya hindi kami nagpa-apekto. Sabi ko kay Lee, huwag tayo magpa-apekto sa mga krisis na yan. Si Abraham, si Isaac, nung panahon ng krisis, doon sila pinayaman ng Panginoon. Huwag tayong mabuhay na katulad ng walang pananampalataya sa Panginoon. Nakukuha mo ba natin? Tuloy-tuloy lang yung first fruit. Tuloy-tuloy lang yan, yung pagkaano natin. Kasi dyan tayo, yan ang gulayan talaga sa atin eh. Yung pangangailangan natin, yung needs natin, sumisigaw. Ikaw ba naman may magpe-penalty ka na, wala ka nang babayaran. Yung anak mo, iiyak. Marami nakapaligid sa atin. Sumisigaw yan. Yun na nagpaparalyze sa atin. Natatakot tayo na sumunod sa salita ng Panginoon. Si Peter nga, nakakalakad na sa ibabaw ng tubig. Supernaturally. Dahil pinanghawakan niya yung sabi ng Panginoon na, "Kamali ka." Hindi naman nagbangka si Peter para makalapit kay Jesus. Supernaturally, nakaapak siya sa tubig. Siya lang yung nakalakad. From the history. Nung umiihip yung malakas na hangin at sinisiklot siya, na halos matatabunan siya, doon na siya tumingin sa paligid niya sa pangyayari. Nawala ng bisa yung salita ng Panginoon at lumubog siya. At kahit tumulubog si Peter, purihin ang Panginoon, andyan ang kamay ng Panginoon. Kaya tayo kapag sumusunod sa Panginoon, nadudulas man tayo, nadadama, nangihina, basta ginagawa natin ang gawa ng Panginoon, yung malaki niyang kamay, nandiyan kaagad para tayo abutin to the rescue. Nakukuha po ba natin? Kailangan po tayo magpakatapang. Pinanood ko nga po yung pinakamagagaling na army. Eto lang, ang pinakamagagaling palang army at ang pinakamatinding training ay yung Scout Ranger, hindi Marines. Grabe po ang training nila. Pag 3 araw pa lang, ang dami nang nag-uuwian. Pag 72 hours, hindi ka na pwede ka nang umuwi. Etong mga Scout Ranger, sila yung mga ang-guerrilla sa bundok, tinatawag silang mga musang. Na natitrace nila yung mga kaaway. Nung digmaan sa Marawi, sila yung nasa frontline. Na walang makapasok noon. Kasi ang daming sniper. Kaya ang ginawa nila, binasag-basag muna yung mga pader doon, yung mga building para makapasok yung mga Scout Ranger. At bago sila ilagay sa frontline, ang dami munang training na pinagdaanan yan, kahirap. Kaya ganun po yung pala yung pagpapastor. Ang daming training na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Na talagang minsan darating ka sa ayaw mo na. Suko ka na. Ayaw mo na maglingkod sa Panginoon. Pero kapag nakapasa ka pala dyan sa mga training ng Panginoon, ikaw ang ilalagay sa frontline. Amen, katulad ni David. Siya yung nilagay ng Panginoon sa frontline. At bago siya inilagay, pinahira siya ng langis. Kaya ang plano ng Panginoon sa atin sa susunod na taon,
Sabihin mo sa katabi mo, you are the front line. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mahina mo malakpak yung pagkakatabi mo dito. Mahina mo malakpak yung kasalanan ng kasalanan ang buhay dito. Mahina mo malakpak yung payaman ng payaman ng mga taga dito. Amen! Amen! Biruin niyo ang nagdala ng tagumpay sa Israelita ay binatilyo. Walang training to sa espada, binibigyan nga ng espada yan eh. Sabi ni Saul, sige, ito na yung espada. Eh yung espada kasing tangkad niya. Sabi, hindi ako sanay dyan. Tapos yung helmet eh, masasakal-sakal si David. Hello! Sanay ako rito sa tirador. Amen? Kaya tayo sinasanay ng Panginoon sa prayer and fasting, sa warfare. Yan ang magpapatibay sa atin. Kaya, alam ko po, kamatayan sa sarili ito. Yung manalangin ka, magkayuno ka. Pero nandito ang tagumpay eh. Para mabago yung sitwasyon natin. Kaya nga natutuwa ako kay Sister Lee. Very supportive kapag Friday. Kahit ang daming gagawin yan. Sobrang daming gagawin. Punta ka sa church. Prayer and fasting ka. Mga nasa frontline tayo. Tapos pag ako naman dito, kahit mag-isa, pumupunta dito. Sabado, yung mga anak ko, tinitrain ko sila sa prayer and fasting. Masakit sa laman yan. Nakakainip siya. Pero nandiyan ang tagumpay. Amen? Ito pa yung natutunan ko sa Panginoon. Are you willing to pay the price? Kasi marami nangangarap lang eh. Pero pag may presyo ng babayaran, ayaw na. May presyong binabayaran dyan, kapatid. Kung may pangarap ka, may presyong binabayaran dyan. Hello? Bago mo maabot yung talagang matagumpay. Si David, bago niya maabot yung palasyo, grabing presyo binayaran niya. Binasag talaga ng Panginoon niya. Yung tumutugi sa kanya, pwede niya nang patayin. Hindi niya pinatay. Eh ngayon, alam ko ang atake sa atin ng kaaway. Inaatake tayo para mapuno tayo ng galit, ng hatred, ng sama ng loob. Inaatake niya yung emosyon natin, yung isipan natin, yung kaluluwa natin, yung emosyon. Yan yung atake sa atin. Kita niyo si David, bago koronahan niya, dun sa Siklag, na-ambush yung mga asawa niya, pati pamilya nila, kinuha. Sabi ng mga tao, nagbulong-bulungan eh, batuhin na natin si David, patayin na natin si David. Ilang buwan bago siya pupunta na ng palasyo kung koronahan. Ang tinis sa kanya ng Panginoon, yung puso niya. Imbis na magalit siya sa mga kasamahan niya na gusto pumatay sa kanya, nanalangin siya at nag-ayuno. Sabi ni David, kunin niyo ang ipad, mananalangin ako. And David encouraged himself in the presence of God. Ito po yung tinuturo sa akin ng Panginoon. Yung mga galit, sama ng loob, lahat gagawin ng kaaway. Siya ay master planner, organizer. Siniset up niya. Minsan bakit walang kasama mo sa trabaho, minsan kapitbahay mo, minsan kasama mo sa church, minsan nanay mo, minsan asawa mo, minsan anak mo. Siniset up niya yan. Tayo tinuturuan naman ng Panginoon para basagin tayo. Kita niyo si David, kaya niya nang patayin si Saul. Pwede niyang patulan yung mga mandirigma niya. Pero niluhod niya sa Panginoon, iniyak niya. Pinanalangin niya. Kasi alam niya, anointed siya eh. Yung anointing niya, gagamitin ko yung power ko sa tamang labanan. Minsan kailangan natin ng wisdom eh.
Minsan, pag ikaw tao sa tao nakipag-away ka, lalaki yung away. May mga digmaan na hindi tayo dapat nakikidigma. May digmaan lang na kailangan ito lang ang digmaan. Ang kalaban mo ay espiritu, hindi tao. Pakisabi mo nga sa katabi mo, ang kalaban mo, espiritu, hindi tao. Kaya, kapag espiritu na ang kalaban natin, kailangan natin ng power. Kailangan natin ng anointing. Ganyan pala kahalaga yan. Amen? 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 Di matapang na po tayo dito. Hello? Matapang na po tayo. Kailangan tayo magpakatatag. Ganyan yung gawin yung gawin din natin. Kailangan tayo magpakatatag, magpakatapang. Bakit? Ito pa natutunan ko ha. Kahit mag-isa ka lang, kasama mo ang Diyos, panalo ka pa rin! Hello! Si David, maliit nga lang siya, bata lang siya, pero kasama niya ang Diyos! Nung sinusugod na ni David si Goliath, yung kamay ng Diyos, inunat niya, sinampal niya si Goliath. Ha! Hindi naman yung bato ang nagpabagsak kay Goliath eh. Parang bawang lang yan eh, yung baboy bawang. Hello! Hindi babagsak. Inisip ko po yan eh, hindi babagsak. Kita mo si Goliath eh, may helmet yan. Hindi yung bato ni David ang nagpabagsak kay Goliath. Sinampal ng Diyos niya. Bah! Pwede ba isang sampal ng Diyos eh? Saan mo bubulutin? Hello? Nakukuha mo ba natin? Kaya kapag ikaw ay anointed, tapos nananalangin ka at nag-ayuno, yung kalaban mo, sasampalin ng Panginoon. Sige, sampalin po natin ang kaaway. Lakasan niyo po yung malakpak! Pag sumisigaw tayo, may mga Jericho bumabagsak! Samahan natin ang sigaw ng Hallelujah! May nangyayari in the spiritual realm para tayo maka-breakthrough. Amen? Amen? Ako po, pagdating po sa salita, tahimik lang ako, pero pag sa salita ng Panginoon, doon po ako matapang. Amen? Amen. Next, ano po yung gagawin ng anointing? Number 1? Number 2? Ito pa ha, tignan niyo po ang kagagawa ng ano ha. Tignan niyo si Jesus ha, sabi sa 10:38. And healing all who were under the power of the devil, because God was with him. Paano nagpagaling si Jesus? Kasi meron siyang power over the devil. Because God was with him. Tayo, may power po tayo sa demonyo. Kaya sabi ng Panginoon, resist the devil and he will flee from you. Minsan nga, sabi ng pastor mas masunurin pa raw yung demonyo kaysa sa Kristiyano. Kasi kapag pinalayas mo, lumalayas. Amen? Next. Nako, ito po, maganda. Dito po tayo magtatapos. Ano po yung una? Ikalawa? Pangatlo? Prosperity. Yung blessing ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Ito po yung gagawin ng Panginoon. Mamanghain po kayo. Ako, minangha po ako ng Panginoon. Wala po sa isip ko na magkakaroon ng mga property. Yung mga sasakyan, hindi ako sumagi yan. Iniwan ko nga yung bahay namin, pati negosyo namin eh. Wala sa isip ko yan. Ang nasa isip ko nun, maglilingkod ako sa Panginoon. Pero kapag ginagawa mo ang salita ng Panginoon, pasagana ka ng pasagana. At papasaganahin tayo ng Panginoon para makatulong sa iba. Kaya kinausap ko si Susan, saan pwede ba tayo makapagbigay, mapadala naman natin yung mga worker doon kala Pastor Doming. May mga 4 doon na masipag, araw-araw yung linggo sumasama kay Pastor Doming. I-bless natin sila.
Amen? Prosperity. Amen? Pasasaganahin tayo ng Panginoon. Basta gawin niyo lang po yung gabi-gabi, mabubuhay tayo sa bukas na langit. Yung gabi-gabi, family altar, praise and worship, lalo na kapag sinamahan niyo ng pag-aayuno. Nung sinamahan namin ng pag-aayuno, doon na nag-commit yung nanay ko. Pagkalipas ng 25 years, ang tagal na panalangin. Kita niyo naman, nandoon lang sa isang simbahan. Gagano na lang, nandoon ng church, hindi mo mayaya sa church. Eh ngayon, galing pa yan doon sa kapatid ko, sa General Trias, excited. Excited matuto. Sabi niya, yung mga kanta ko, anak, si Roxanne nyo kasi mag-aaral ako ng kanta. O yung Bible ko, nasa rin pangguhit ko. Eh kung sa lakas ko lang ba, kaya kong baguhin niya? Eh dati malakas manigarilyo yan. Katulad din natin yan, ang makasalanan na binabago ng Panginoon unti-unti. Kaya samahan po natin, lalo na po kung corporate, lahat po tayo nagpa-prayer and fasting pag Sabado. Mas malakas po ang pwersa natin. Yung pinaka-ayuno natin at pinananalangin, yung mga mahal natin sa buhay, asawa, mga anak. Kahit hindi mo hanapin yung kasaganahan, usapan lang darating sa iyo yan eh. Naunawa po ba natin? Isa pa po kasi tinitrain tayo ng Panginoon, yung paghihintay natin. Ang kahinaan kasi ng tao, yung mainipin. Madali tayong mainip. Lalo na kapag wala tayong makitang resulta. Eh si Abraham nga, 25 years, binalagan ng Diyos. Ang daming sinuko yan si Abraham. Iwan mo yung magulang mo, iwan mo yung bayan mo, lahat ng kamag-anak mo. Isuko mo si Lot. Isuko mo si Hagar. Isuko mo si Isaac. Ang daming hiningi dyan ng Panginoon. Bago binigay talagang dumaan sa testing. Bago ginawang father of many nation yan. Ang dami muna, binalatan yan. Mga 5 yung hiningi. Pero mo, iwan mo yung pamilya mo. Iwan mo yung kamag-anak mo. Ayaw niya pang iwan si Lot. Iwan mo si Lot. Nabuntis si Hagar dahil sa gusto ni Sarah, iwan mo niya si Hagar. Then finally, ibigay mo, isuko mo uli si Isaac. Nung nakapasa siya sa mga training, tsaka dumating yung kasaganaan. Bakit ko po madaling na ituturo yan? Kasi nga, naranasan ko po siya eh. Ang dami mo dapat mo nang isuko sa Panginoon. Yung time mo, yung prayer life mo, yung paglinggo para sa'yo, para sa Diyos. Na natin, may purpose ng Panginoon, kaya tayo pinagpapala. To bless others. Ako, sapat na ako. Yung kumain lang ako, tapos may kulambu sa paa, sapat na ako eh. Kita niyo po, wala akong radio, wala akong Facebook, wala akong cellphone. Kompleto na. Okay na ako dyan eh. Satisfied na ako dyan eh. Hello? Ano mo, basta may kulambu yung paa. Okay lang, walang radio, walang cellphone, walang Facebook. Okay na ako dyan. Ano ba hanapin mo? Kasama mo ang Panginoon, kumakain ka naman dyan. Hello? Isa pa, lahat naman dito, wala naman tayong madadala dyan, pagdaling natin sa langit. Eh kaya nga tinuturuan tayo, doon tayo mag-improve ng ano. Kaya yung kasaganahan na yan, ano natin? Amen! At alam niyo po, nung pinag-aaralan ko to, habang pinapag-aralan po natin, sa susunod po na linggo, may magpapakain sa atin, palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ko kasi mga tao dito. Ang hina niyo pumalakpak!
tangi. Kung ako ay last section in a last row, mas matataas pa ang grade ng mga kapatid ko. Mas matalino si May, ngayon teacher siya eh. Eh ako nang halos magpasang awa para maipasa ko yung grade ko. Sasabihin ko sa teacher eh, ma'am, matataas yung damo sa bahay niyo kaya ko kung tagpasin yan. Magsasama ako ng mas marami, mabilis yan walang problema dyan. Magpapasang awa ang grade eh. Siyempre, didiskarte ka. Hello? Eh, nung nakita ng teacher ko, yung mga damo niyang pantay-pantay na natin. Yung 7, gumulong, naging 9. 7, naging 9. Hello? Okay, ang mga estudyante, hindi po sip-sip tawag niyan, dumidiskarte na. Natuto, ganun kayo. Hello? Yung teacher niyo, ma'am, ako na po tatala niya. Ako na po magpupura niya. May papagawa pa kayo, ma'am. Ganun lang. Eh, mababa nga grade mo eh. Papasang awa nga eh. Hello, yung 7. Kaya minsan pag kailingi ng nanay yung grade ko, puro pala ko dito. Kaya naman, puro 7 eh. Hello? Amen? Next. Ang ibig sabihin po ng prosperity, you do. Sabihin natin, you do. To be successful, wealthy, to help on one's way. Yung tutulungan ka ng Panginoon to be successful. Kasi kung tayo lang hindi natin kaya, okay? Kahit hindi na tayo matulog, trabaho lang tayo ng trabaho, kung hindi tayo tutulungan ng Panginoon, wala. Pero, tutulungan ka ng Panginoon because of the anointing. Yung kasaganaan darating sa iyo. Okay, next. Kasunod sana to sa power pero daanan po natin. Ano sabi niya? Is anyone among sick, let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. Kaya uli walang uling. Ano pinapagawa ng Panginoon? Tawagin daw yung mga elder, yung mga mature. At ipag-pray, i-anoint with oil in the name of the Lord. Next slide. Malapit na po tayo matapos. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off your shoulder because of the anointing. Yung nabibigatan ka ba? Yung burden, yung bigat na po tayo. Alam ko po karamihan sa atin yung bigat na eh. Yung nabibigatan tayo sa pasanin, dalahin, pangangailangan, babayarin, kautangan natin. Mga burden yan na nasa balikan natin. Aalisin niya yan. And then last verse. Pero bakit si Jesus, tinatawagan ko yung magigiting nating kapatid dito. Si Dandan at saka si Ren. Ito. May illustration po tayo para mas maunawaan po natin. Si Jesus may binanggit sa Matthew 11:28 to 29. Tingnan natin yung isa pang slide. Ito po. Sige, ito muna. Ano sabi niya? Come to me. Sabi niya, kayong napapagala, nabibigatan, come to me. You who labor are heavy laden, and I will give you rest. Bibigyan kita ng kapahingahan. Take my yoke. Yung yoke, ibalik mo yung slide. Yan. Ang ibig sabihin po ng yoke, Ito po, kailangan may paunawa sa atin eh. Ang ibig, ginagamit po yan ng magsasaka, sa Pangasinan marami yan.
Texting Kalabaw. Ito yung susundan mo. Texting Kalabaw yun eh. Nalulungkot ako eh. Ganyan, sabi niya. O, siyempre, maghalakwatsa. Kaya may control. Isa pang trabaho kung bakit binibigyan ng yoke para pagtrabahuin. Kasi minsan, siyempre, akala mo, tinatamad yan. Nakita na ba kayo kahit malaking tao, tinatamad? Siyempre, kahit malaking tao, kahit kalabaw yan, dumarating sa ano niya, sasabihin ng kalabaw, Lunes na naman, tatrabaho na naman ako, nakakatamad. Tapos yung madadatnan mo sa opisina, mga salbahe, talaga nakakatamad yan. Yung bossing ko, pagkagalitan na naman ako dahil pagagawa. Di ba mga ganun yan? Linggo na naman. Sa akin nga, bukas na naman, magdideliver na naman ako. Mga mabigat sa atin yan. Mga yok. Ngayon, ang sabi ni Jesus, take my yoke. Eto si Jesus. Ito ka. Dati, pinapasan natin yung problema, tayo lang. Pag ginawa mo si Jesus na pastor at inanoy ka, sasamahan ka niya sa pamatok mo, sa bigatin mo. Dati ikaw lang ang bumubuhay sa sarili mong sipag, sa sarili mong kayod. Lahat ginagawa mo, magpursige, walang resulta, walang epekto. Ang sabi ng Panginoon, ikaw napapagal ka, lumapit ka sa akin. Yung pamatok ko magaang. Sa susunod na taon, makaka-breakthrough ka na ng gusto. Kaya ang sabi niya, come to me. In prayer, in family altar, and fasting. Learn from me. Ang sabi ni Jesus, learn from me, parang sa eskwelahan. Mag-aral kayo. Kaya hindi niyo po maunawaan bakit paulit-ulit sinasabi ng pastor. Ano dala-dala ng mga estudyante sa eskwelahan? Ano po dala-dala ng mga estudyante sa eskwelahan? Lapis! Ano pa? Papel! Notebook! Dito ba hindi tayo nag-aaral? Nag-aaral po ba tayo dito? Dito, ano po dapat natin gagawin? Ano dapat natin dadalhin? Kaya nga, pinapaunawa. Sabi niya, ikaw mismo mag-aaral sa akin. Learn from me. Bibigay ko sa iyo mas magaan. Di ba inuutosan tayo ng Panginoon para sa 100 folds yung giving, praying, fasting. Mga magagaang na pamatok yan, mag-aaral ka sa akin. I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. Magkakaroon ka ng kapahingahan, yung stress mong pag-iisip, yung pagod na pagod mong emosyon, bibigyan kita ng kapahingahan sa iyong kaluluwa, sa iyong emosyon. O di ba sabi niya, huwag ka magtanim ng galit. Magpatawad ka. Huwag mong kimkimin yan. O, yan na din kaya tinuturo sa akin ng Panginoon. Learn from me. Kung kaninang mag-asawa, nag-away kayo, magbati na kayo. Hindi maiwasan kasi ang mag-asawa, nag-aaway. Ang mag-asawa, pwedeng mag-away, pero hindi pwedeng maghiwalay. Amen. Uulitin ko po ang asawa, hindi pwedeng hindi mag-away. Okay mag-away, mamaya bati na. Hindi pwedeng maghiwalay. Lalo na, huwag magkikimkim ng galit o sama ng loob. Mga kamatayan sa sarili yan eh. Kasi nga, kapag kinikimkim yung galit, sabi ng Panginoon, magpatawad ka. Siya naman may kasalanan eh. Tama naman ako, tsaka doctor friend din eh. Wala tayong kapahingahan yan. Nakukuha po ba natin? Learn from me, mag-aaral kayo, matuto kayo. Kaya ito pong gagawin natin sa susunod na taon. Mag-aaral tayo na mag-aaral ng Bible. Para sa susunod na taon, hindi na ikaw ang papasan. Kasama mo na si Jesus. At ang pamatong na ibibigay niya magaan. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang hina mo palakpakan ng mga tao nito. Aalisin na natin Jesus yung tingati natin eh. Naunawa
Yan lang naman ang resulta. Baguhin natin. Learn from me. Amen. Lalo ngayon yung tinuturo sa akin ng Panginoon, yung first fruit. Yung ilang taong ituturo ko po sa inyo yan. Pag January, yung binibigay sa akin ni Susan, sabi ko, para sa gawain yan. Tapos yung mga ibang nabibigay naman dito, ginaganon ko sa gawain natin. Ako, kung mahabol nili yung pananampalataya ko pang ganun. Kaya nga ito sa mga kabataan, ito yung payo ko. Matrain ka na habang binata at dalaga ka pa. Iba na kasi ang damdamin kapag may asawa ka na at pamilya. Lalo na sa giving. Siyempre, gusto mo magbigay sa Panginoon, yung asawa mo, kontra yan. Bibigay ka naman. Hello! Tapos, siyempre, may pangangailangan ka. Mga gulhayat yan. Hindi ka na-train yung dalaga at binata ka. May mga pamilya ka na. Siyempre, ang thought mo yan, mag-withhold. Ang sabi ng Panginoon, magbigay ka. Ibibalik sa'yo, siksik, liglig, umaapa, yung takalang ginagamit mo yan, tatakalin sa'yo. Learn from me, matuto tayo kay Jesus. Diyan pala magandang matuto. Kaysa mag-aaral ka ng mga iba-ibang mga nagtuturo kung paano lumaman sa magana. Kay Jesus lang tayo matuto. Hello! Magaan ang pamatok niyan. Sabi niya, come to me. Lumapit kayo sa akin. Kayong napapagalan, mag-aral kayo. Yung inilalagay ko sa unahan, kaya ko nilagay yan dahil binigyan ko na ng lisensya yan, ang karapatan yan. Sinubok na yan, try and tested. Yan ang magtuturo sa inyo. Learn from me. Nakukuha mo ba natin? At meron kang kapahingahan sa'yo. Mag-aral. Kaya nga may susunod po tayong 90 days. Huwag po kayong magsawa. Ngayon po, kung sino lang yung talagang desidido, yun lang po bibigyan natin. Ng 90 days. Ang ganda po uli ng pag-aaralan. Inaaral ko po yan, yung susunod na 90-day challenge. Meditation on reward, anointing, at saka covenant. Mga pag-aaralan natin yan. Diyan tayo po mag-upos ng panahon. Hindi po masama ang Facebook. Mag-Facebook po tayo. Pero mas magdagdagan yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasi ako kahit 1,000 ang ka-Facebook ko, maganda siya. Pero ang magpapala sa akin, si Jesus. Hindi ko sinasabing masama yan, maganda siya. Pero kung mas marami tayong time dyan kaysa sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi siya balanse. Sabi ng Panginoon, learn from me, matuto kayo sa akin. Kaya kapag tinuturuan tayo ng Panginoon ng giving, praying, fasting, makakatanggap kayo ng 100-fold result. Amen! Para lahat po tayo makaka-breakthrough sa susunod na taon. Amen! Ang mga pandemic na yan ay para sa walang pagkakilala sa Panginoon. Tayo may pahid ng langis, lalagpasan po tayo niyan. At ang darating po sa atin ay kapangyarihan, power, protection, and prosperity. At ang Diyos po ay mapaparangalan po sa atin. Amen! Nakukuha po ba natin? At hindi lang po isang mensahe yan. Yung pag-aaral, kaya nga ini-encourage ko po kayo Ako po naituro ko na, binabalikan ko siya. Ang dami ko na pong ganito. Puro black. Kumuha po kayo ng ganito. Please, nakikiusap po ako sa inyo. Mag-take note kayo. Ako kahit na ituro ko na, binabalikan ko pa siya. Kasi minsan may time, manghihina ka, may problema ka. Pag nabalikan mo yung pangako ng Diyos, yung naranasan mo, nakakaroon ng kalakasan. Nakukuha po ba natin? Mag-aral tayo, magbigay tayo ng time. Mas ito yung paghabaan natin ng pagbubuo. Huwag tayong magsawa. Kaya napakagandang 90-day challenge yan Bibihira po yung gumagawa niya sa loob. Parang yung simbahan, dinadala mo sa loob ng bahay mo.
Dahil ang sabi ng Panginoon, may 2 o 3 nagkatipon, nandun siya sa ating kalagitnaan. At tayong mga magulang, kailan pa natin i-train ang ating mga anak? Pag malalaki na yan, ang titigas ng pasunurin yan. Parang puno yan, mahirap mo nang ibaling. Mahirap mo na siyang papuntahin. Kaya bata pa lang, i-train siya. Kaya ako, mahigpit po ang disiplina ko po sa kanila. 8:30. Mag-gather tayo dito. Mag-aral tayo. Eh, nasabi ng Panginoon, learn from me. My yoke is easy. Akala kasi natin, yung pinapagawa sa atin ng Panginoon na yoke na, mabigat, hindi po mabigat yan. At saka ito pa natutunan ko po Kaya tayo binibigyan minsan ng Panginoon ng pagsubok, hindi tayo para wasakin, para lalong patatagin. At bago niya uumpisahan niya sa mahirap. Lahat po yan, basahin niyo po mula kay Joseph. Grabe pong testing niya, sunod-sunod na breaking. Parang aayaw na si Joseph. Pero nung nalampasan niya ang mga pagsubok na yan, kahit hindi niya hiningi, minangha siya ng Panginoon. Magaan ang pamatok ng Panginoon yung mga tinuturo niya sa atin. Yung prayer, giving, and fasting. Sa tingin natin, parang mahirap, kamatayan sa sarili, boring, magaan yan. Learn from me. Yung pagpapatawad, huwag kayo akala natin, mas mahirap yan. Ikaw ang mas lalong nalalason. Learn from me, mag-aaral kayo sa akin. Isang invitasyon ito. Sabi niya, kayong nahihirapan, come to me. Bibigyan ko kayo ng kapayapaan. And the anointing will break the yoke. Mababasag po yung bigat natin. Because of the anointing. Nawa po maging pagpapala po ito. Amen? Tinitrain tayo ng Panginoon to the front line. Amen? Naunawaan na po ba natin? Gusto po ba natin ng breakthrough? Tumayo po tayo. Awitan po natin ang Panginoon.